Kung doon mismo, sabi ko nga 3 words lang eh. Yes, totoo, sorry. Kung doon na lang niya sinabi kay Kalingap Rab na vlog na sinabi niya about po doon sa issue, ito po ang sagot ko, yes, totoo, sorry. Okay na yon, intindi na yon. Ang nangyari nga, sasagutin ko na yung tanong nyo kung totoo po ba o hindi. Yes po, totoo po yun. At ako po ay proud talaga. Proud at masaya po ako na yun, magiging ano na tayo. Magiging tatay na po ako. Kung hindi niya mismo sinabi yan, hindi ganun kasakit ang impact nito. Ayan. Mega love shoutout, isang mapagpalang araw, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan, at tanghali na tayo nagising, no? Dito guys, no, nakamugo na ba? Nakamugo na kayo? At wala na bang umiiyak? Pero, guys, no, tulungan natin yung ating sarili. Huwag tayong masadlak doon sa lungkot. At talagang ganun yung buhay. At least, kumbaga magpasalamat tayo dahil maaga pa, ay ganito na, natuldo ka na. Okay na, nabuking na. Pero umami naman at proud si Kalingap Dan na siya ay magiging daddy na. Yan. Pero, ayun na, no? Ang subscriber ni Kalingap Dan na 140,000 plus, ngayon po ay patuloy na naglalagas. Ayun, talagang lagas kilagas at kahapon ay nasa 338,000 nang siya ay mag-live at umamin at proud daddy ay bumulusok, naging 400, naging 300, ano ba ito? So, naging 436,000 na lang. Dati ay 440. So, kulang 5,000 yung nalalagas. So, dito, ito yung topic natin, no? Yung mga nag-unsub, alam ko na ang lahat ng mga nag-unsub na to, talagang ito ay sure na lumuha. Nasakta ng bongga-bongga. Yon, nasakta ng bongga-bongga. Dahil guys, dito may nakita akong isang pinasa sa akin. Ito po ay isang post ng isang taong nagmamahal sa Danjoy. Full support. Kaya, ano lang siya, naglabas lang ng kanyang saloobin. Ito ay nakarating sa amin. Na ang sabi niya, kung naging totoo lang, ito guys, mabasahin ko na ha, nandyan, may totoo kasi yung screenshot. Ang sabi niya, kung naging totoo lang, wala sanang toxic na supporters. Totoo. Yun, kung naging totoo lang. And parang, isang halimbawa siguro ginaya yung kay Sid. Doon sa Sid Rose. Hindi nangyari na nagkaroon na ng booking or nanggaling sa ibang tao ang kwento. Kung agad mismong inuna niya or ito. Kung naging totoo lang, wala sanang toxic na supporters. Totoo. Minahal kasi kayo. Kaya natural galit ang nararamdaman. Yun eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung suporta kasi nila, yung iba hindi yung financial support. Ang daming grupo yan ha. Yung iba doon sa isang grupo, inaabot ng 850. Bawat isa doon nagkakaroon ng fundraising to support Danjoy. Hindi lang Joy. Yun. Kaya natural galit ang nararamdaman. Di biro ang puyat. Ito na yung sinasabi ko na minsan hindi maiiwasan na magsabi sila, mag-voice out ng nararamdaman kasi yung puyat na dinanas, nandiyan nagkakakangayat. Napati nga si Kanoli, napapansin ko ay parang nangangayat. Ito yung sinasabi ko. Pero kung maiiwasan guys, kasi hindi naman hiningi. Kasi hindi naman hiningi nila Kalingap Rab ang pagmamarathon, hindi naman hiningi nila Kalingap Dan yung mga suporta. Pero sabi ko nga sa inyo, siguro pag ibigay natin yung support, hayaan na lang natin. Pero alam ko, naintindihan ko, dito naglalabas lang naman sila ng kanilang saloobin. Sabi nila dito, hindi biro ang puyat sa pagmamarathon. Sa vlog mo, hindi biro ang puyat sa pagmamarathon. Yan ang sinasabi nila, no? Para ma-maintain ka sa top. Yun, ito ina-address siguro ito kay Kalingap Dan. Na sinasabi nilang, hindi biro ang puyat sa pagmamarathon sa vlog mo para ma-maintain ka sa top. So, ito ina-address kay Kalingap Dan. Minamarathon yung mga bawat upload na video ni Kalingap Dan. Ito isa charity works para ma-maintain na nandun siya sa top. Medyo yung support kasi
Ito ay ang usapin ng damdamin. Ang ating tinatalakay dito, yung damdamin ng viewers, na supporters ng mga sponsor. Yung nag-e-effort talaga kasi gusto nilang umibabaw si Kalingap Dan. And ma-maintain yung pagiging top 1, top 2 na hindi siya maging kulelat. Naiintindihan ko naman ang mga supporters. Puyat sa pag-mamarathon sa vlog mo para ma-maintain ka sa top. Sa mga sponsor na nagpalipad, kasi nga alam nila, totoong tao, kaya laging kasama sa super chat. Yan. Ito, isa pa din to, no? Nailalabas lang nila kasi, kumbaga dito, na-voice out nila lahat ng effort na ginawa nila. So, kung makikita natin to sa live ni Dan, may target. 15, may target siya, kailangan yung ma-bulls, tawag ito, ma-hit niya yung 15 na nagpapalipad. So, kung makikita nyo minsan mayroong bulls target na yun doon, sa palipad, doon kasi nakalagay doon 15. So, kapag may nagpalipad na 15 na hit niya yun, so yun na, bulls eye na yun. Hindi ko nga alam, nakikita ko lang yun eh. Yun. Sa mga sponsor na nagpapalipad, yan, nag-e-effort sila magpalipad para ma-maintain din. Malaking tulong yun. So, nasa top din, may top kasi pagka marami kang super chat, ayan, oo, kusang ginawa yon at kusang ibinigay. Hindi ka humingi or naando na tayo, pero ang alam, kasi mabait ka, totoong tao, lahat na ipinakita sa Danjoy Natics, pero sa palagay mo, ibibigay ba at gagawin nyo sa iyo kung alam nila na kung alam nila ang totoo. Yon, medyo para tayong pantig-pantig magbasa. Malabo kasi guys yung mata ko, pagpasensyahan niyo. Ako po may salamin kasi, ayan. Malabo, ayan, makikita nyo. Yun nga eh, kasi ang alam nila is totoong tao, kaya ibinigay lahat. Full support. So, hindi naman talaga nang hingi si Kalingap Dan. Kung baga ibinigay ang best nila. Full support. Kaya, yung damdamin, na sana nga, ang ginawa is nagpakatotoo. Inagapan agad dahil para hindi umantong sa ganitong sitwasyon. Talaga sobrang sakit ng naramdaman ng mga nagsuporta viewers. Yung mini-maintain nila na makapasok ka lagi sa top, ma-maintain yung top 1, top 2, top 3, maganon. And nagmamarathon, alam niyo yung hirap magmamarathon, nagpupuyat, ilang mga gadget yung piniplay nila, no? Tapos nila, pauli-uli na lang yan, pauli-uli pagmamarathon. Kaya ayan, nandiyan talaga, hindi natin maiwasan na sila ay maglabas ng ganitong mga saloobin. Ayun, no. Tapos sabi niya, ayun lang, wala lang ito, kwento lang ito ng totoong buhay. At hindi scripted. Ang akin lang dito, kaya sabi ko nga sa inyo, patuloy ang panlalagas ng subscriber ni Kalingap Dan. Kasi sobra talaga guys, ang dami nasaktan. Hindi natin sila talaga pwedeng sa panahong ito ay pahupain ang kanilang bugso ng galit or bugso ng damdamin. Talagang malaking-malaki yung pagtatampo nila. Naiintindihan ko yung ating mga minamahal na viewers. And isa pa dagdag nga dito, nakita nila yung itsura ng mukha ni Joy. Do kay Kalingap Rap. Siguro mamaya separate video tayo, pero upload lang muna ako ng isang upload doon kay Tatay Tekram, no. Thank you pala sa hindi tayo nakapag-reaction, hindi ako nakapag-reaction ngayon. Salamat pala kay Tatay Tekram sa Manalasas family at nare-recognize po nila ako doon. So ilang araw na rin po ako hindi nakakapag-upload, pero try ko mamaya. Dito guys, no, patuloy paglalagas ng subscriber, pero ang aking paalala lang siguro, kung naghahari pa rin yung galit, yung bugso ng galit o ng emotion nyo, siguro para sa akin, wag na muna kayong sumilip sa channel ni Kalingap Dan. Hayaan na lang po muna ninyo kasi ito lagi po natin tatandaan mo. Kasi para ako move on tayo. Sa bagay naintindihan ko, ako naman kasi ready at naglaylo naman ako before eh. Handa naman ako dyan sa nangyaring iyan. Naiyak lang din ako kahapon kasi yun nakita ko lang yung mukha ni Joy. And may balita kagabi nga guys na ito si Joy hinahanap daw ng mga kahapon. Dahil nung pag-uwi ni Joy, after nung shoot, ay pag-uwi sa bahay, ay nakita ay na kumbaga tumatakbo nung pauwi, pagpasok sa bahay. Ayun. Pero, ang akin lang, siguro, advice ko lang sa lahat ng mga nasaktan, ang lagi po natin tatandaan, kailanman, ang galit, ang puot, ay hindi naghahari sa ating puso. Napakabait po ng Panginoon. Hindi po tayo isasadlak ng Panginoon na ang ating damdamin ay nandun sa kalungkutan. Alam kong ang lungkot ninyo is parang bigong. Hindi man sa dahil hindi naging sila. Nasaktan lang dahil hindi agad nagtapat, lumaot. Tapos ayun na nga, sabi abangan doon pa nga lang sa live sa chat ni Kalingap Dan sa live
chat ni Canoli, hayaan nyo po, ako po mismo magpapaliwanag sa channel ni Kalingap Rab. Pero pagdating doon, walang paliwanag ang naganap about doon sa issue niya. And then, napanood na nga natin to kay Kalingap Rab. So, doon, walang pag-amin about doon nga sa issue. And ang highlight po ng vlog ni Rab is yung pagwawakas ng Danjoy. And then, after nung mag-upload si Kalingap Rab, saka siya nag-live, separate video talaga yung pag-amin. So, ay, kung ako lang siguro, total naman, pinaghintay rin naman ni Kalingap Dan ang mga tao. Nandun daw siya magpapaliwanag kay Kalingap Rab. Siguro para sa akin, kung hindi ito na dugsungan nang nagkaroon siya ng live after upload ni Kalingap Rab, hindi siguro lalo magre-rebel day or hindi siguro lalo magagalit yung mga tao. Kung doon mismo, sabi ko nga 3 words lang eh. Yes, totoo, sorry. Kung doon na lang niya sinabi kay Kalingap Rab na vlog na sinabi niya about po doon sa issue, ito po ang sagot ko, yes, totoo, sorry. Okay na yon, intindi na yon. Ang nangyari nga, mas nakasakit po sa damdamin ng mga viewers, yung kahit mga maka-EDC, kahit mga maka-jomcar, may mga nagko-comment na sabi nila maka-jomcar ako pero ang sakit. Yan. Kung hindi siguro nagkaroon pa ng separate ito yung kanyang statement na nag-live, kung hindi kung hindi niya doon sinabi na siya ay mismong magiging baby, eto guys yun eh. Sasagutin ko na yung tanong nyo kung totoo po ba o hindi. Yes po, totoo po yun. Ako po ay proud talaga. Proud at masaya po ako na yun, magiging na tayo. Magiging tatay na po. Kung hindi niya mismo sinabi yan, hindi ganun kasakit ang impact nito sa viewers. Yang salitang yan, diyan mismo masakit yung impact nun. Kaya hindi pa nila maiintindihan sa ngayon. Hindi pa nila matatanggap. Mapapaansab at mapapaansab talaga sila kung ganito talaga yung kanilang maririnig. Kasi yung puyat ba, yung pakikipagbardagulan, yung pagmamaraton na share ng mga video. And nandiyan sila, so nagpapalipad kasi may target si Dan, yung pin, ano ba yun, yung ang tawag doon, parang may ganun, tapos may pin na nakatusok ng ganun. Parang kailangan ma-hit niya yung 15 na palipad para bullseye. Ay nandyan, nakasupport sila, palipad. Kasi nga, kita nila totoong tao. So, pero ito naman ay nagpakatotoo na at inamin na, proud daddy na siya. So, totoo, nagpakatotoo. Yun lang yung hindi siya nagpakatotoo, yung effort. Sabi ko sa inyo, darating sa puntong talagang mailalabas ng mga viewers yung kanilang mga hinaing. Yung kanilang saloobin, hindi po maiiwasan ito. Pero naiintindihan ko naman ang ating mga viewers, no? Dahil hindi ganun kadali. Nung nakaraang araw lang, nakaraang linggo lang, yakapang-yakapan doon sa shoot. Yung second to the last shoot, episode 33, doon nakikita ninyo, napaka-sweet, magkayakap. And then, biglang-bigla, parang napagbagsakan ng langit at lupa eh. Episode 33, sobrang napaka-sweet. Pagdating ng episode 34, alam nyo yung parang aksidente. Aksidente ang nangyari, no? Na wala ka malay-malay kasi nga biglang nagputok eh. Nagtutukan. Biglang nagkabukingan eh. Ang sweet-sweet sa episode 33, pagdating ng episode 34, wakas. Ayun po yun. Kaya sasabihin natin, intindihin po natin, ang viewers, ang sweet sa episode 33, pagdating ng episode 34, biglang parang na-stroke. Parang biglang nakungatos, patay agad. Yun ang pinaka... Di ba? Ikaw ba naman? Kaya hindi natin intindihin po natin muna sa ngayon. Pero sabi ko nga sa inyo, napakagaling ng Panginoon po. Panginoon, ito parang isang nanganganak lang ito na habang nagle-labor ka, kasulta mo, ayaw ko na, aray ko, Diyos ko, lahat na sa tabarabara bindit ay mababanggit mo. Diyos ko po, Panginoon ko, ayaw ko na. Yun. Pero napakagaling ng Panginoon, guys. Ako na magpapatotoo kasi syempre may dalawang anak akong isang pogi at isang magandang, kaganda-gandahang anak. Ay, nung ako'y nagle-labor, ay ayaw ko na. Sabi ko, ayaw ko na, Diyos ko. Eto na. Ito din yung nararamdaman nila. Pero napakagaling ng Panginoon noon. Isang linggo, 2 linggo, limot mo ang kirot. Yan. Lahat naglaho ang sakit. Yan. Hindi tayo pababayaan. Dahil kung alam naman na Panginoong tayo inando sa tama, normal hindi tayo perfecto, makapagsalita talaga tayo ng salitang talagang hindi
sabihin natin, kaaya-aya, expression, or minsan nandiyan labas na labas yung sumbat. Merong sumbat talagang maririnig. Expected na natin yan. Pero, kasi nga, isipin nyo ha, episode 33, yakapang-yakapan, mahalang-mahalang. Pero Latin nga lang yan eh. Mahalang-mahalang. Pagdating ng episode 34, kumatos. Utas na buhay ito. Para kayong ano eh, parang nadaig pa dito ang nabundol ng ano eh, ng tren at tumalsik. Ano? O, di ba? Kaya, sa iba sabihin na lang, ay, tapusin na yan. Ay, para sa akin, kung sa part ko kaya ko tumigil, marami tayong pwedeng reaksyonan. Pero, minsan, yung viewers ay nandyan na kailangan din nila karamay na merong nagbo-voice out ng kanilang damdamin. Ito na yon. Kaya masasabi ko nga, naiintindihan ko sila. Kasi nga, isipin ninyo, ito ba'y panaginip? Panaginip ba lahat ng ito? Para kang binangungot. Para kang binangungot ng gising. Meron ba gano'n na binabangungot ng gising? Pambihira itong buhay ito. Pambihira talaga. Diyos ko, grabe. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, alam nyo ba kayo lang din ang nasasaktan? Ito, paglilinaw lang para sa inyo. Nang ako ay kumalas, hindi naman totally kumalas, tumigil sa pag-reaction sa Danjoy. Ito, sasabihin ko sa inyo ng, nasisigo tuloy ako. Na ako'y tumigil sa pag-reaction ng Danjoy. Isinakripisyo ko yun. Kung gaano kasakit sa akin na ako ay hindi na nag-reaction dahil may mga bida-bida at may mga dilolo o mga hari ng sablay. Nung itinigil ko yon, ang sakit sa akin noon, umiyak ako noon. Hindi ninyo alam, ni isa'y wala kumampi sa akin noong time na yon. Dahil binabas na nila ako, inansap pa ako, at ang sabi nila, dahil ito doon sa di ba pumutok na may girlfriend daw si Kalingap Dan. Ang sabi ko, kung may girlfriend, hayaan ninyo kahit 10 pa. Ang tanong, bakit may usok? Kung walang usok, walang apoy. Bakit may apoy? Bakit may usok? Nagagalit sila. Basher daw ako. Pero kung nung time na yan, may kumampi sa akin, may nakinig sa akin, na-trigger yun. Nasunsun yun. Kasi hindi namamatay yung issue eh. Hindi namamatay yung issue eh. Pero ganun pa man nandiyan na yan. Pero nung time na yan, tumigil na ako. Masakit sa akin yun. Bakit? Ako, si Bobby. Kami ang nakipaglaban. Sumago pa. Nung panahon na rin, kami yung nakipaglaban para tong mga nambabas sa Danjoy. Kami yung nagtanggol eh. Kami ni Bobby. At tapos ako na ang nawala sa eksena. Ako ang nawalan. Ako pa ang naging masama. Ako pa ang basher. Anak ng tipaklong. Natahil doon sa putok ng Deon na may girlfriend, nagsalita ako kung walang apoy, walang usok. Bakit nga? Bakit lagi may usok? Hindi mamatay-matay usok. Binas ako. Ayun, iyakan kayo. Ganun talaga. Ganun talaga. Minsan, sasabihin nila, may nagchat sa akin, sorry talaga. Naalala ko yung sinabi mo noon. No, totoo pala. Ganito, sorry, isa din ako nanampas sa iyo. Yan. Nandiyan na, nakalipas na yon, okay na yon, pero move on na lang. Ganun na talaga ang buhay. Pero naintindihan ko yung mga nasaktan. Dahil ang effort nila sobra-sobra. Sobra. Lalo na sa mga sponsor. Pero sponsor, mabait po. And pagtulong, no problem. Hindi na nila hinahabol pa. Tahimik ang mga sponsor. Yun ang kagandahan sa mga sponsor. Walang binibitawang mga maaanghang na salita or sumbat. No? Ayun na guys, no? At mamaya ay sisingit muna ako. Upload lang ako ng isang video. Napag-iwanan na ako ng topic doon kay Dave Manalastas. And thank you sa Manalastas family po. Isa po ako sa nare-recognize din nila, napapangalanan, napapasalamatan po. Ayan. Tuloy lang tayo guys. Suportahan ng Kalingap. Suportahan ang lahat ng dagod sa warta. May kalam shoutout. Abangan nyo ko guys sa aking next video. No? At move on muna. Siguro, lihis-lihis ng nood muna sa ibang topic. Sa ibang mga good vibes. Yan. Huwag kayong mawala ng pag-asa guys. At pagsubok lang to. Pagsubok lang ba to? Ayan na guys, samahan nyo ako sa aking next video po. Bye bye. Pakiclick ng thumbs up guys. Bye. Ayan.